Alam mo ba kapatid, na may mga bagay ka na pwedeng masabi sa taong mahal mo, sa taong pinili mo, sa taong gusto mo, na garantisadong makakapagpaantig ng puso niya, makakapagparamdam sa kanya na espesyal siya para sa'yo. At itong mga bagay na to ay sobrang dali lang sabihin, sobrang dali lang banggitin. Kaya naman kung interesado kang malaman kung ano-ano yung mga bagay na pwede mo mabanggit sa taong mahal mo para mapahil niya na espesyal siya para sa'yo, tara, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo. Siyempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. May upload na natin sa inaharap. Kung mahal mo talaga yung taong pinili mo, malamang sa malamang nababanggit mo na itong mga salita na to. Malamang sa malamang, nasasabi mo na to dati, pero hindi mo na na-exercise ngayon. Kaya naman, ibabalik natin kung ano yung mga dapat na naririnig ng taong mahal mula sa'yo. Ito yung una, kapatid. Salamat. Isa sa mga bagay na alam naman natin na gamit na, pero iba pa rin talaga yung impact nito kapag nasasabi natin sa taong mahal natin. Babanggit natin sa taong pinili natin. Paparamdam natin sa taong pinakasama natin, diba? Yung thank you, salamat, diba? Sa mga bagay na ginagawa niya para sa'yo, diba? Sa mga sakripisyo na pinaparamdam niya sa'yo. Yung simpleng pagsasabi nito, kapatid, ay malaking impact na rin yan sa moral ng taong pinili mo. Dahilan para ma-motivate siya, ma-inspire siya na magpatuloy na gawin sa'yo yung mga bagay na espesyal para sa iyo, mga bagay na pinagpapasalamat mo sa kanya. Kaya kung mababanggit mo to, malaking bagay to sa taong mahal. Ikalawa, I love you. Medyo gas-gas na ito, di ba? Medyo maraming beses natin ito nagamit, di ba? Pero kung patuloy natin babanggitin ito sa mahal natin, kahit naririndi na siya sa atin, kakasabi natin ng mahal natin siya, malaki pa rin ang impact niyan in times na kailangan niyang marinig yan mula sa iyo, diba? Kasi hindi naman lahat ng tao nag-i-express talaga kung ano yung tunay nilang nararamdaman, kung ano talaga yung pinagdadaanan nila, mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Yung may tao na magsasabi sa iyo na mahal ka niya, malaking kaginhawahan na yun para sa taong nakakarinig mo, diba? Especially kung yung taong yun ay yung taong mahal mo. Kaya, saying I love you, hindi dahil sa kailangan mo lang ito banggitin sa kanya o kailangan mo lang ito iparinig sa kanya, hindi dahil kailangan mo itong may paramdam sa kanya. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. I miss you. Yes, I miss you. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi kayo nagkakasama, hindi kayo nagkikita. Importante rin na may paparamdam mo sa taong mahal mo na nangungulila ka sa iniisip mo siya, nami-miss mo siya, diba? Sa mga nasa LDR na, ito yung mga gustong bagay nila na naririnig, diba? Gusto nila itong mapaasa sa mensahe o sa chat. Taong mahal nila sa kanila, nangungulila sila sa ganitong mga chats, diba? Kung masasabi mo mababanggit mo yung chat mo sa taong mahal, diba? Ma-appreciate niya ng sobra. Kasi nga, nararamdaman at nakikita niya na naiisip mo siya, na dumadaan siya sa isipan mo, pumapasok siya sa isipan mo. Kaya naman, banggitin mo po sa kanya. Ika-apat, I am proud of you. Proud ako sa iyo. Proud ako sa mga nagawa mo pa sa akin. Proud ako sa mga na-achieve mo sa sarili mo. Proud ako sa mga nararating natin ng magkasama dahil sa effort na binibigay mo sa relasyon natin. Yung pagsasabi nito kapatid ay siguradong makakatulong sa partner mo na mas lalo pang ganahan na ipagpatuloy yung mga nasimulan niyang trabaho. Pagpatuloy yung pag-achieve niya ng mga goals na sinet niya para sa sarili niya, para sa relasyon niyo, at para sa pamilya niyong binubuo. Kaya, banggitin mo sa kanya to, na proud ka sa mga achievements niya sa buhay, proud na proud ka sa taong mahal mo, nagkarantisado ko na mas magtatagal pa ang inyong pagsasama. Okay, proceed tayo sa ikalima, which is, I appreciate when you, yes, kung naipaparamdam mo sa taong mahal mo na na-appreciate mo yung partner mo sa mga bagay na ginagawa niya para sa iyo, isang malaking impact na yan sa kanya na, itong taong to, ang sarap bilhan palagi ng ganito, ang sarap bigyan palagi ng ganito, ang sarap iparamdam sa kanya yung ganito kasi na-appreciate niya ako. Ipaparamdam niya sa akin na worthy yung effort, pagod at sakripisyo ko na ginagawa para sa kanya at para sa pamilya natin. Kaya ipagpapatuloy ko to. Ganon yung papasok sa isipan ng taong sasabihan mo niya na na-appreciate mo siya.
pag ginagawa niya itong mga bagay na ginagawa niya para sa'yo. Ginagawa niya itong mga bagay na sinasakripisyo niya para sa'yo. Diba? Yan yung bagay na gustong-gusto rin naririnig, especially ng mga kalalaki. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is, I feel safe around you. Siyempre, kung pinoprotektahan ka ng taong mahal mo at masasabi at mababanggit mo sa kanya, ibig sabihin lang nun, goals achieved na naman, di ba? Ibig sabihin lang nun, nagagampanan ko yung responsibilidad ko bilang partner mo, na protektahan ka, na alagaan ka, na ingatan ka. At once na marinig niya yan sa'yo, pag-iintingin pa niya yung pagprotekta at pagpaparamdam sa'yo na safe ka around him. Kaya naman, banggitin mo to na madalas at garantisado na tatagal yung pagsasama niyong dalawa ng partner. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, ang ikapitong bagay na pwede mong sabihin sa partner mo. Pwede mong banggitin sa partner mo na garantisadong ikakataba ng puso at isipan niya ay yung I can't imagine life without you. Siyempre, kahit ikaw yung makarinig niyan, di ba? Mula sa taong mahal mo, anong mararamdaman? Di ba? Kikiligin ka, gaganahan ka, mai-inspire ka, mamomotivate ka na gawin lahat ng bagay para sa taong mahal mo. Diba? Kasi once na marinig mo to sa taong mahal mo, worthy na lahat ng ginawa mo para sa kanya. Napagod ka, okay lang. Nasaktan ka, okay lang. Nahirapan ka, okay lang. May problema ka, okay lang. Kasi nga, hindi niya ma-imagine yung buhay na wala ka sa kanya. Diba? Yung palang tapos na eh. Diba? Yung palang finish na. Yung palang panalo ka na. Kaya, banggitin mo itong mga bagay na to sa taong mahal mo at karantisadong natutuwa yung taong pinili mo na maririnig to mula sa iyo. Hope nakatulong itong mga tips na ibinahagi ko sa inyo ngayon. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posibleng natin matulungan ng video na ito para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko sa channel na to. Kaya naman, mag-iingat ka dyan kung nasan mang lugar ka nakakaroon. May God bless you and always protect you. Peace.